Welcome to Teacher Helen's Virtual Classroom. Magandang araw mga bata! Narito ang pangalawang yugto ng ating aralin na may pamagat na pagkakamali ko, itutuwid ko. Handa na ba kayo? Bago ang lahat ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito para maipakita ang pagiging mahinahon? Nagsusulat ka ng iyong takdang aralin nang biglang inagaw ng iyong kapatid ang iyong ginagamit na pangsulat. Ang sagot ay, kausapin ng mahinahon ang iyong kapatid at sabihing huwag niyang gagawin ito upang matapos agad ang iyong ginagawa. Kung ganito ang iyong sagot, tama ka! Nakasakit ka na ba sa iyong kapwa dahil sa isang pagkakamali mo? Isalaysay ang iyong karanasan sa klase. Basahin nating muli ang kwento tungkol sa parol ni Carla. Ang parol ni Carla. Nagmamadali si Carla sa pagpasok sa paaralan. Masayang-masaya siya sapagkat natapos niya ang kanyang proyektong parol. Katulong niya ang kanyang buong pamilya sa paggawa nito. Habang bitbit niya ang parol, ay nasagi siya ng isang batang nakikipaghabulan sa kaklase nito, dahilan upang mapahagis ang bitbit na parol ni Carla at nasira ito. Halos umiyak na si Carla sapagkat mahuhuli na siya sa kanyang klase at nasira pa ang kanyang proyektong parol. Naku! Paano na iyan? Wala na akong ipapasa kay ma'am. Himutok ni Carla. Pasensya na, hindi kita napansin kasi naghahabulan kami. Paumanhin ng nakasaging bata. Nang araw ding iyon ay magkatulong ang mga bata sa pagbuo ng parol ni Carla. Magkasama nila itong ipinasa sa guro at naging magkaibigan pa silang tatlo. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod. Paano itinuwid ng batang nakasagi ang kanyang pagkakamali? Tama ba ang kanyang ginawa? Tama ang ginawa ng batang nakasagi kay Carla. Hindi lamang humingi ito ng pasensya, kundi tumulong pa siya sa pag-aayos sa nasirang parol ni Carla. Sa iyong palagay, ano pa ang ibang paraan upang maituwid ang ating mga nagawang pagkakamali sa kapwa? Ilan sa mga maaari nating gawin upang maituwid ang ating pagkakamali sa ating kapwa ay ang pakikipag-usap ng mahinahon at pag-iingat na maulit pang muli ang nangyari. Ang aral na ito ay isapuso natin sa pamamagitan ng isang gawain. Gumawa ng isang card ng paumanhin. Isulat sa loob ng card ang mga nagawang pagkakamali sa kanya at ang paghingi mo ng tawad o paumanhin. Ibigay ang ginawa mong card sa kanya. Maaari ring mag-email kung nanaisin. Pag-usapan natin. Iulat sa klase kung ano ang naging reaksyon ng taong binigyan mo ng card ng paumanhin. Nakatulong ba ito upang maituwid mo ang iyong nagawang pagkakamali? Bukod sa pagbibigay ng card at sulat, ano pa sa palagay mo ang pwedeng gawin upang maituwid ang pagkakamaling nagawa sa kapwa?
Dumako naman tayo sa paglalapat. Alin sa mga sumusunod na salita o pangkat ng mga salita ang ginagamit nyo na nagpapakita ng paghingi ng paumanhin? Lagyan ng check ang iyong sagot. Narito ang mga salita. Patawarin mo ako. Wala akong pakialam. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Ikaw kasi. Di ko kasalanan iyon. Pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Kung ang mga ito ang iyong sagot, tama ka. Pagpapahalaga. Ang pagtutuwid ng isang pagkakamali ay hindi kahinaan kundi tanda ito ng pagiging mahinahon at maunawain sa damdamin ng kapwa. Nakikita ang katatagan ng isang tao sa pagharap niya sa naging bunga ng kaniyang nagawa. Mahalagang timbangin muna ang idudulot na mabuti o hindi mabuti bago gumawa ng desisyon. Isang Tsinong pilosopo na kilala sa pangalang Confucius ang nagsabi na, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Sinasabing normal lang sa isang tao ang magkamali, subalit ang pahayag na ito ay hindi natin dapat abusuhin. Nararapat itong gawing panuntunan upang maiwasan ang pagkakamali at makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Dumako naman tayo ngayon sa pagtataya. Isulat kung tama o mali ang kaugaliang ipinakita sa bawat sitwasyon. Una, tinatanggap ko ang aking pagkakamali at hinaharap ang bunga ng aking ginawa. Pangalawa, itinutuwid ko ang aking pagkakamali sa pamamagitan ng pag-amin sa aking nagawang kasalanan. Pangatlo, iniiwasan ko at hindi ko kinakausap ang mga taong nakasakit sa akin. Pang-apat, kinakausap ko ang mga kaibigan ko na iwasan ang mga kagalit ko. At panglima, humihingi ako ng paumanhin sa aking kaklase kahit hindi ko sinasadya ang aking pagkakamali. Kung ito ang iyong mga sagot, tama ka! At dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!